Alam nyo ba na ang Pilipinas ay may 10 Filipino Cardinals? Ang pagiging Cardinal ay isang napakataas na posisyon sa simbahang Katoliko at hindi basta-basta ang pagtatalaga rito. Sa video natin ngayon, ating kikilalanin ang mga Filipino Cardinal mula kay Rufino Joao Santos na kauna-unahang Cardinal ng bansa hanggang kay Pablo Virgilio David na pinakabagong itinalaga noong 2024. Alamin natin ang kanilang mga kwento, ambag sa simbahan at papel sa kasaysayan ng pananampalatayang Katoliko sa Pilipinas. Kaya't siguraduhin tapusin ang video na to. Ito ang Kaalaman Studios. Huwag kalimutang i-like, share at comment at i-click ang notification bell para sa mga bagong kaalaman. Rufino Joao Santos, noong 1960, ang unang kardinal ng Pilipinas. Si Rufino Joao Santos ang kauna-unahang Pilipinong kardinal na hinirang noong March 31, 1960. Sa panahon ng matinding kahirapan at hindi pantay na distribusyon ng yaman matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, isinulong niya ang isang programang panlipunan upang matulungan ang mga mahihirap sa pamamagitan ng pagkain, gamot, edukasyon at trabaho. Dito pinanganak ang Caritas Manila, ang unang nakilala bilang Catholic Charities noong October 1, 1953. Ito ang naging pangunahing institusyon ng simbahan sa pagbibigay ng tulong sa mahihirap, scholarship programs, job placement initiatives at emergency relief sa panahon ng sakuna. Bagamat pinuna ang kanyang pagiging konserbatibo at mahusay sa pangangasiwa ng pondo, hindi maikakailan na ang kanyang malasakit at bisyon ang nagtaguyod ng isang matibay na programa ng pagkakawanggawa sa Pilipinas. Ang kanyang pamana sa simbahan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon hanggang ngayon. Cardinal Julio Rosales, noong 1969, unang kardinal ng Cebu. Si Cardinal Julio Rosales Iras ay ang kauna-unahang kardinal ng Cebu at isa sa mga pinakakilalang leader ng simbahang Katoliko sa Pilipinas. Ipinanganak siya noong September 18, 1906 sa Calbayog, Samar at dito rin niya sinimulan ang kanyang paglalakbay sa pananampalataya sa Seminaryo ng Calbayog. Noong June 2, 1929, naordinahan siyang pari at nagsilbi sa Diocese ng Calbayog hanggang 1946. Matapos ang halos 2 dekada ng paglilingkod, hinirang siyang obispo ng Tagbilaran noong September 21, 1946. Pagkalipas lamang ng 3 taon, itinakda siyang bilang arsobispo ng Cebu noong December 17, 1949. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging mas matatag ang simbahan sa Cebu, lalo na noong 1965 nang idaos doon ang pagdiriwang na ika-400 anniversary ng Kristyanisasyon ng Pilipinas, isang makasaysayang kaganapan sa bansa. Noong April 28, 1969, iginawad sa kanya ni Pope Paul VI ang titulong kardinal at siya ay naging bahagi ng College of Cardinals. Ang kanyang titular charge ay ang Sacro Cuore de Gesù Agosinante Avitina sa Roma. Isa rin siyang mahalagang bahagi ng 2 conclaves noong 1978 kung saan napili ang mga bagong Santo Papa. Matapos ang dekada ng paglilingkod bilang kardinal, bumitaw siya sa pagiging arsobispo ng Cebu noong August 24, 1982. Ilang buwan matapos nito, pumanaw siya noong June 2, 1983 sa kanyang minamahal na lungsod ng Cebu. Si Cardinal Jaime Sin noong 1976, ang kardinal ng EDSA People Power. Si Cardinal Jaime Sin ay ika-30 arsobispo ng Maynila at ika-3 kardinal ng Pilipinas ay isa sa pinakamahalagang personalidad sa kasaysayan ng bansa. Kilala siya bilang ang kardinal ng EDSA People Power dahil sa kanyang papel sa EDSA Revolution noong 1986 na nagpatalsik kay Ferdinand Marcos at sa EDSA II noong 2001 na nagpatalsik kay Joseph Estrada. Sa gitna ng diktatorya ni Marcos, nanawagan si Cardinal Sin sa radyo na dumagsa ang taong bayan sa EDSA upang protektahan ang mga rebeldeng opisyal ng militar. Higit sa 1 milyong Pilipino ang nagtipon, nanalangin at nagprotesta ng mapayapa. Dahil dito, tumakas si Marcos patungong Hawaii at nailuklok si Cory Aquino bilang isang bagong pangulo. Muling nanawagan si Cardinal Sin sa taong bayan laban kay Joseph Estrada na inakusahan ng korupsyon. Dahil sumalakas ng protesta, iniwan siya ng militar at opisyal na napilitan si Gloria Macapagal Arroyo bilang pangulo. Pumanaw si Cardinal Sin noong 2005, ngunit ang kanyang papel sa pagbabalik ng demokrasya sa Pilipinas ay habang buhay naman nanatili sa kasaysayan ng puso ng sambayanang Pilipino. Si Cardinal Ricardo Jamin Vidal noong 1985 ang tagapagtanggol ng katarungan. Si Cardinal Ricardo Vidal, ang arsobispo ng Cebu mula 1982 hanggang 2010 ay kilala bilang isang tagapagtanggol ng kapayapaan at katarungan. Ginampanan niya ang mahalagang papel na sa 1986 People Power Revolution kung saan tumindig siya laban sa dayan sa halalan at diktatorya ni Ferdinand Marcos. Noong 2001, naging daan siya sa isang mapayapang pagbaba sa pwesto ni Joseph Estrada. Bilang presidente ng CBCP, pinangunahan niya ang simbahan sa mahalagang isyu ng bansa. Siya rin ang nagpagmagitan ng mga kudita gaya ng 1989 na nagligtas sa bansa mula sa madugong labanan.
Naging kardinal noong 1985 at lumahok sa 2005 papal conclave na naghalal kay Pope Benedict XVI. Pumanaw siya noong 2017, iniwan niya ng isang pamana ng pananampalataya, malasakit at paglilingkod sa bayan. Si Cardinal Jose Tomas Sanchez, noong 1991, ang kardinal ng Roma. Si Cardinal Jose Tomas Sanchez ay isang Pilipinong kardinal na naglingkod bilang prefect ng Congregation for the Clergy sa Vatican mula 1991 hanggang 1996. Bago ito, siya ay naging arsobispo ng Nueva Segovia at humawak ng iba't ibang posisyon sa simbahan. Ipinanganak sa Catanduanes, siya ay naging pari noong 1946 at obispo noong 1968. Noong 1985, itinalagay siya sa Roman Curia at 1991, ginawa siyang kardinal ni Pope John Paul II. Isa siya sa mga nagtaguyod ng tradisyonal na pananampalataya at lumaban sa Reproductive Health Bill na ayon sa kanya ay sisira sa pamilyang Pilipino. Bumalik siya sa Pilipinas noong 2010 upang ipagpatuloy ang kanyang advokasya sa pananampalataya. Pumanaw siya noong 2012 sa edad na 91 na may iniwang pamana sa paglilingkod sa simbahan sa loob at labas ng bansa. Si Cardinal Gaudencio Rosales noong 2006, ang kardinal na mapagkumbabang pamumuhay. Si Cardinal Gaudencio Rosales ay naging arsobispo ng Maynila mula 2003 hanggang 2011 at naging kardinal ng 2006. Kilala siya sa kanyang pagiging mapagkumbaba at malapit sa mahihirap. Siya ang nagtatag ng Pondo ng Pinoy, isang programang tumutulong sa mga nangangailangan. Ipinanganak sa Batangas noong 1932, naging pari siya noong 1958 at obispo noong 1974. Naging arsobispo ng Lipa noong 1992 bago italaga bilang arsobispo ng Maynila noong 2003. Bilang kardinal, nagsilbi siya sa Vatican's Council for Economic Affairs at pinagpalaban ang tradisyonal na pananampalataya laban sa aborsyon ng At-RH Bill. Nagretiro siya noong 2011 at noong 2024, siya ay naging pinakamatandang nabubuhay na Pilipinong kardinal sa edad na 92. Si Cardinal Luis Antonio Tagle noong 2012, ang Asia's Pope in the Making. Si Cardinal Luis Antonio Tagle, o mas kilala bilang Cardinal Tagle, ay isa sa pinakamahalagang figura sa simbahang Katoliko sa makabagong panahon. Dahil sa kanyang talino, kababaang loob at makabagong pananaw sa pananampalataya, madalas siyang tinuturing na posibleng maging unang Pilipinong Santo Papa sa hinaharap. Ang kanyang mahalagang ambag, ang unang Pilipinong naging Cardinal Bishop, ang dating prefect ng Congregation for the Evangelization of People sa Vatican, isang kilalang tagapagtaguyod ng habag, awa at pagmamahal sa kapwa. Dahil sa kanyang dedikasyon sa ebanghelisasyon, itinalagay siya ni Pope Francis bilang prefect ng Congregation for the Evangelization of Peoples noong 2019. Si Cardinal Tagle ay patuloy na gumaganap ng mahalagang papel sa simbahang Katoliko, lalo na sa pagpalaganap ng pananampalataya sa Asia at ibang bahagi ng mundo. Dahil sa kanyang talino, karisma at dedikasyon, madalas siyang napapabilang sa mga papabili o mga itinuturing na posibleng maging susunod na Santo Papa. Sa kabila ng kanyang mataas na posisyon, si Cardinal Tagle ay nananatiling payak, mapagkumbaba at malapit sa masa, isang katangian na mas pinapahalaga ni Pope Francis sa mga lider ng simbahan. Si Cardinal Orlando Beltran Quevedo noong 2014, ang kardinal na kapayapaan at pakikipagdialogo. Si Cardinal Orlando Beltran Quevedo ay naging kardinal noong 2014 at siyang kauna-unahang kardinal mula sa Mindanao. Kilala siya sa kanyang pagtutulak ng kapayapaan at interreligious dialogue, lalo na sa pagitan ng Kristiyano at Muslim sa Mindanao. Ipinanganak noong March 11, 1939 sa Lawag, Ilocos Norte, lumaki siya sa South Cotabato. Nag-aaral siya sa San Jose Seminary at nagpatuloy sa pag-aaral sa Catholic University of America sa Washington, D.C. Naordinahan siyang pari ng Missionary Oblates of Mary Immaculate noong 1964 at nagsimula bilang Assistant Parish Priest sa Cotabato Cathedral. Noong January 12, 2014, inahayag ni Pope Francis ang kanyang paghirang bilang kardinal at noong February 22, 2014, opisyal siyang naging kardinal ng Santa Maria Regina Mundi at Torre Espacata sa Roma. Sa kanyang pagiging kardinal, naging miyembro siya ng Pontifical Council for Justice and Peace at Pontifical Council for Interreligious Dialogue na lalong nagpatibay sa kanyang advokasya para sa kapayapaan at dialogo sa pagitan ng iba't ibang pananampalataya. Bilang dating Secretary General ng Federation of Asian Bishops Conferences at dating Presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, napalaki ang kanyang ambag sa pagpakaisa ng simbahan sa Asia. Si Cardinal Jose Advincula noong 2020, ang kardinal ng katarungan at pananampalataya. Ipinanganak noong March 30, 1952, si Advincula ay mula sa Dumalag, Capiz.
Isa siya sa membro ng Dominican Order at nag-aral sa Pope John XXIII Minor Seminary at University of Santo Tomas Central Seminary. Naordinahan siyang pari noong April 14, 1976 at nagsilbi bilang spiritual director at professor ng seminaryo ng Capiz. Siya ang unang arsobispo ng Maynila na naging kardinal bago pa maitalaga ang posisyon dahil kadalasan ang mga arsobispo ng Maynila ay ginagawang kardinal matapos ang kanilang panunungkulan. Si Cardinal Jose Advincula ay isang tagapagtaguyod ng pananampalataya, katarungan at pagkakaisa. Sa loob at labas ng simbahan, sa kanyang pamumuno, patuloy siyang nanindigan para sa kapakanan ng mga Pilipino at ng simbahan sa gitna ng mga hamon ng makabagong panahon. Si Cardinal Pablo Virgilio David, noong 2024, ang Kardinal ng Bayan. Si Cardinal Pablo Virgilio David o mas kilala bilang Bishop Ambo ay ang pinakabagong kardinal ng Pilipinas at kauna-unang kardinal mula sa isang ordinaryong diocese, ang Diocese ng Caloocan. Kilala siya bilang isang matapang na tagapagtanggol ng karapatang pantao at isang kritiko ng extrajudicial killing sa bansa. Ano ang masasabi niyo tungkol sa kanila? I-comment mo sa comment section at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na to.